Yes, O Lord, O hallelujah, Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pinupuri, dinarangan ngayong gabi ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa salita mo na ibinigay ngayong gabi sa O Lord God. Let it be, Panginoon, that we understand it better, Panginoon. Make it so simple, Panginoon. Lord, use me, Panginoon, as the angel Gabriel sent you to Mary and Elizabeth, Panginoon, to send the good news that you want to send us for my dear brothers and sisters in God. Lord, let my brothers and sisters tonight open their ears, Panginoon, their spiritual ears, Panginoon, to hear the good news, Panginoon, so it bring joy to them, Panginoon. And you empty, Panginoon, ng aming puso, Panginoon, our spiritual heart, Panginoon, to endure, Panginoon, ang mga salita mo ngayong gabi na ibinigay mo ngayon, Panginoon. And I pray, Panginoon, that your holy angels tonight are celebrating with us, O God, O hallelujah, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo, O God, ang siyang lamang masampit ngayong gabi, Panginoon. And let it be anointed to each and every one, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, that alam mo pong gawa ng kaaway, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Let it be, Panginoon, it will be cast out by the name of your Jesus Christ, O God, O hallelujah, Panginoon. Lord, muli po, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ikaw lamang, O Diyos, ang aming mga puri, masamba, Panginoon. Lord, ito po'y aming ibinabalik, O God, sa iyong napakatamis na pangalan, si Jesus. Amen. 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 Yun nga po ang ating topic po ngayong gabi ay pinamagatan nating let go and let God. Maybe some of you are wondering what it be let go and what's the meaning of let go and let God. Ngayon po sa meron po as we continue to our discussion tonight. Mga kapatid, alam po natin that each and everybody today na hindi po aksidente or it is that your brother and sister told you to come tonight just to have to sit para maupo lang po kayo dito para makita niyo po yung mga kaibigan niyo, mga office mate niyo, mga church mate natin din po, because as I believe and by the revelation of the Holy Spirit, even me, there's a reason and there's a purpose why I'm here, because you are chosen and highly favored. Sabi po nga po kanina sa verse kanina sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything required for life and godliness. Because you are chosen, mga kapatid, you are already by the grace and the power of God, you are been blessed. You are required for life of godliness. Alam naman po natin, even before that God created the world, before He planned to create the world, before He planned a man to create in this world, He was already finished. Ibig ko po sabihin is, ang bawat tao sa atin ay meron na nakalaan para sa ating buhay. Ibig ko po ang Lord po sa Genesis po, ibinigay niya po yung nung po creation niya, napansin po natin lahat na ang huling creations na ginawa ni Lord is ang tao. Kasi po sabi nga po dito sa verse na ito, His divine power has given everything required for life and godliness. That is the ganun po tayo ka-chosen and ka-blessed ni Lord. Kasi alam niya na sa buhay natin, we need our basic things, di ba? May mga sa buhay natin, sa personal nating buhay, may mga pangunahing pangangailangan tayo. But because of the God grace, before He created a man, He provides everything. In creations, in Genesis, as we all know, God created heaven and earth, and then everything will follow. At the end of His creation, He created man. So it means, mga kapatid, noong una pa lamang na create ni Lord si Adam, we are already favored and chosen. But you know, my brothers and sisters, for all the things that God given us, He already give us the free will. The free will that everybody endures.
because sabi po sa Galatians 5:13, "You, my brothers and sisters, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather serve one another and humbly to love." Ang ibig po sabihin dito mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na nandito sa atin, sa mundong ating ginagalawan is galing kay Lord. He gave us the authority to prosper, the authority to manage all the things. But but the free will has, sa lahat ng mga pagkakataon na binigay ni Lord, ay meron siyang tinatawag na hangganan, or meron siyang babala. And He wants to use it he want to use it to glorify His name only, and to spread the love and the salvation that God has given to us. Mga kapatid, may mga ang title natin kanina is to let go and to let God. Yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos sa atin is abundantly sa buhay natin. May mga pangarap tayo sa buhay, mga mimilibiti tayo sa buhay, which is God already given to us right now. Diba, na-endure natin, na-experience natin, nararanasan natin mga kapatid. But there are something in ourselves, in our lives, something hindi tayo masyadong nakaka-focus, or may mga hindrances sa buhay natin na nakakapagpalayo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon po, I will give you some of the strongholds, chains to be broken in our lives that we have to let it go. You have to let it go because sa buhay po natin, sa personal nating mga buhay, may mga personal pa rin po tayo na mga pinangahawakan, merong mga bagay tayong hindi pa ma-let go at hindi natin ma-surrender kay Lord. Meron po ba sa buhay po natin? Ngayon po, one of the certain points that I have given here is to let go of our agendas and let God direct our paths. Siguro po, nagkurot po yung mga kilay nyo that why we have to let go our agendas. Isn't it? Kasi as I believe in, naniniwala po ako ng mga agenda natin sa buhay, this is something that will prosper us, that will make us a good person, or maging successful. But mga kapatid, itong mga agendas natin sa buhay, there are some points in our lives na meron po pala itong mga bagay na minsan nakakapagpalayo or hindi nakakapag-glorify sa ating Panginoon. Let me give one example and verse about it. Sabi po, whether or not we are intentionally or not, we all hold agendas for our lives and for our futures. Tama po ba, di ba? Nung bata pa po tayo, nag-start na po tayong mangarap, nag-start na po tayong magkaroon ng plano sa ating buhay. Sabi, some are immediate, which is some are instant. Sabi nga po nila, some immediate than others, some more sophisticated, some are better planned than others, but they do exist. And most of us are not simply drifting through life. Natatandaan ko po nung bata po ako, nung mga nasa elementary pa po ako, lagi kami tinatanong ng teacher namin, what is your dream? Sabi, ano yung gusto mo paglaki? Yun, isa-isa po kami pinatayo noon, sabi, may nagsabi na gusto kong maging police, may gusto kong sabi doktor, may nagsabi na gusto kong maging teacher. But then, nung po ako yung nung po akong tumayo, kasi nung bata po ako, hindi ko po alam yung mga professional works before. Ang nasabi ko lang is gusto kong maging karpentero. Kasi I was raised by my father, his work is a carpenter. Talagang yung nakikita ko po siya kapag nakakagawa po siya ng isang bagay na talagang, wow, from a scrap, and then he made a table, chairs, a cabinet. Natutuwa po ako nung pong ganun but then, alam niyo po ba, yung agendas po pala na sa buhay natin, it is not something, tawag nito, yung makakalugod sa atin. Tapos po, ang mga agendas na ito, alam po natin sa buhay natin, alam po natin na hindi mo kaagad makukuha. Isn't it? Yung po kapag naging teacher po ba tayo, paglaki natin, magiging teacher ba tayo?
Di po ba? Kapag po ba sinabi natin gusto nating maging doktor, pagtungtong natin ng 27 years old, we already have have the degree of PhD. Hindi po ba, di ba? Yung mga agendas po natin, mga kapatid, there are some ways na talagang mai-glorify ang Panginoon. Tapos po nung ibabalik ko po nung tinanong ako ng teacher ko, bakit gusto mo maging carpenter? Sabi niya, it's not a profession, sabi niya gano'n. It's a skill, sabi niya gano'n. Ay, hindi ko po alam kasi yung doktor, yung gano'n, tsaka dahil po nung time na yon, I was a kid and I don't have any idea about that. Na-example ko lang po yun kasi yung mga agendas po natin sa buhay natin, mga kapatid, somewhat, nagiging natin yan, nagiging character natin yan, paglaki natin. But you know what is the question na maitatanong ko is, how are you going to become of your agendas? Nung pong lumalaki, nung malaki na ako noon, tapos yung mga kapatid ko noon, sabi niya gano'n, mag-aral ka ng mabuti, Junjun, sabi, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Para makamit mo ang iyong pangarap sa buhay. So, bata pa po ako, parang I was guided na kung paano mo makukuha ang iyong agenda sa buhay, yung plano sa buhay, is to have a plan in your life. Di ba po ba? Di ba sabi ko po sa inyo kanina, hindi natin makukuha agad ang isang bagay kung hindi natin pinagpaplanuhan. But the question is the plan that you are planning to do about your agendas, is it pleasing to the eye of the Lord? That is why mayroon po kaming katabing bahay nung sa Pampanga po. Halos sa mga katabi naming bahay is magaganda ang bahay nila. Then I was wondering, wala naman nakapag-aral sa kanila. I was wondering, bakit nagkakaroon sila ng malaking bahay? Then started to observe what happening from my neighbors. And then I find out and I talk to my sister then. Sabi ko, ate, parang ang pangarap mo, sabi ko gano'n sa kanya, tusundan natin yung sinabi mo na mag-aaral na mabuti, tapos gano'n. Parang ang hirap, pero sa kanila, bakit ang bilis? Sabi ko. Then I find out, sabi ng kapatid ko, sabi na ko, baka marinig ka. Sabi ng gano'n. Then I was wondering, sabi ko gano'n, pinilit ko, ate, sabi ko, 20 years old pa lang siya, tignan mo yung bahay nila. Sabi ko, second floor na tayo, tignan mo, hindi. So then, talagang bata pa lang ako, nakikita ko na yung ways paano nila nakukuha yung agenda para magkaroon ng bahay. You know, one day, kapatid, may isang pulis na nag-stop dun sa bahay na yun. Tapos, tapos sabi nung ate ko, o Jujun, kalalabas, sabi niya gano'n. Bakit ate? Sabi ko, may pulis eh. Kasi it's maybe na meron celebration or something they invited for a dinner, gano'n. But nung lumabas sila, the father and the mother of this house, meron silang bracelet. Talagang, the rumor continues to be started. Tapos, I wondered na, ate, bakit po sila nakulong? Tapos, nung palang hindi, kasi we are a lahar victim po. Nung bago pa kami pumunta ng Pampanga, alam na nila yung history nila. Alam niyo po, yung mga kapitbahay, yung mga history, alam na. Tapos alam mo, sabi po nung isang kapitbahay namin, sabi, ayan, hindi pa kasi sila nagtigil sa mga bisyo nila. And then I find out, kapatid, nung bago pa lang pala sila pumunta doon sa resettlement na kinatatayuan ng mga bahay namin yung sabi. Ngayon sabi niya, it is the start to plan a big house, sabi nung gano'n. Kasi we are all nothing from that time. Doon sila nag-start. Meron silang plano sa buhay nila. Sabi ko, itong lote na ibibigay ng government sa atin, papatawid ko lang ganito, ganyan. Nagkaroon silang plano, kapatid. Tapos, nung sinabi nila, nagkatotoo naman. But then again, sabi ko nga, nung hinuli sila ng police, then we find out, yung palang mag-asawa na ito is a drug dealer. Alam yung agenda nila, right from the start na pumunta sila sa lugar namin na yon, mga kapatid, is already planned. But you know, what God wants you to do with your plan is to be pleasant and adorable to His eyes. Nagigets niyo ba yung gusto kong sabihin, kapatid?
yung pagyaman nila, yung pagkuhan ng kanilang pangarap, yung agenda nila sa buhay, is instant. May mga sa buhay natin na gusto natin kaagad-agad, di po ba? But then again, the plan, yung strategies na ginawa nila sa buhay, it is not something pleasurable in the eyes of the Lord, even in the eyes of the nation. Di po ba? That is why, kapatid, yung agendas that we have to let go and have to direct our paths to our God is to know yung parang yung magmula nung nakulong sila tapos nag-start up na silang maghirap. Doon ko binalikan yung plan o yung strategies na binigay na sinabi ng kapatid ko na Junjun, you have to ganon. Sabi niya, you have to study hard. Sabi niya, hindi lang mag-aaral ng mabuti. Sabi niya, ganito. Pero ngayon, hindi ko naman masasabi na until now, I'm reaping all the works that I have. But still, I'm proud. Kasi po yung time na yun, ang yabang-yabang ng kapatid, ng mga kapatid na may bahay sila. Tapos, pag pumapasok talaga kami, talagang tinitingnan talaga kami. Tapos may nagtataka ako nung time na yun, bakit may mga camera pa, may mga CCTV pa. Ngayon po ba na, inside of their house, they are watching the people's coming out of their house. Kasi nga, illegal ang kanilang paglago. Di ba? Yung agenda nila is something different that God don't want to be. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid kanina, yung mga agendas natin sa buhay, akala natin na minsan is, bakit natin i-let go yung mga bagay na gusto kong magkaroon ng isang bahay? Hindi po sinabi ni Lord na gusto kong magkaroon ng bahay, i-let go mo, hindi. He don't want you to stop dreaming. He don't want you to stop pursuing these dreams, but He just want you to walk on the straight na wala kang pinapapakang tao. Di po ba? Tapos mayroon pa pong bahay na talagang sabi ko mabilis din yung paglago nila. Tapos nakabilis sila ng bahay, nakapagpatayo sila ng negosyo. Pero I find out mga kapatid, yung kapatid na yon na talagang I was so sad nung narinig ko na nagtatrabaho po pala siya sa Japan. I'm sorry to say mga kapatid, I'm not condemning the sisters that working in Japan. Alam niyo po may mga mararangal na trabaho. But then, I know within yourself also, there are some works in Japan na talagang tinatawag natin hindi talaga natin na gusto. Yung mga tinatawag po natin mga entertainer, kumbaga. Yun po kasi yung pong time na yun, sabi kong gano'n sa kapatid ko, may kapatid po akong babae, sabi kong gano'n sa kanya, sabi niya sa akin, sabi niya sa kapatid ko, ate, sabi niya, gusto kong gano'n, bumili ng kotse, bumili ng Nagkaroon kami ng plano na ganyan, kahit mag-aral ka muna ng vocational, mga gano'n. Tapos, nasabi ng kapatid ko, bakit hindi ko i-try mag-Japan? Alam mo yun, yung tatay ko, nung narinig niya yun, sabi niya gano'n, bilang tatay, nalungkot siya, sabi niya, anak, sabi niya gano'n sa akin, yung agenda mo sa buhay, sabi niya gano'n, hindi mo naman pwedeng gawing instant eh. Sabi niya, maganda ka, sabi niya, may itsura ka, hindi naman yun yung category para mag-Japan. Kasi nung time na yun, mga kapatid, pag sinabi nilang sexy ka, magpaputi ka, maganda ka, ay, yayaman to sa Japan. Pero but then mga kapatid, I'm not condemning our sisters working in Japan, but yung ang pangit ng naririnig ko personally doon sa tsaka yung sabi nila, ay, hindi naman nila pinaghihirapan yung pera. Sabi ng gano'n. But then, mga kapatid, talagang nasabi ko lang po yung agenda nila sa buhay nila. Wala nang pong masama kung gusto po nating mangarap na magkaroon ng sasakyan. Gusto po nating matulog ng malamig na may aircon. But sinasabi ko sa iyo, God is too grace for you to give all these blessings. Just, to stand up here and do something that is, wala kang nakakapakang tao, hindi mo nadudungisan yung sarili mo, hindi mo napapahiya yung pamilya mo. Diba? Ang sarap ng feeling tayo, dito, OFW tayo, alam natin yan. And we are proud of being on OFW at alam natin sa buhay natin, and as a Christians, wala tayong mga ginagawa ng ibang bagay na pinagmumulan ng mga source natin, yung mga agenda natin na gusto natin paaralin yung mga anak natin, paaralin yung mga kapatid natin. Yung we are happy giving money way back to the Philippines na talagang galing sa dugot pawis natin, mga kapatid. Ayun po. Tapos yung pong pangalawa sabi, God has a better design for our lives than any we can devise for ourselves.
lahat naman po tayo nung mga single pa, even yung mga may couples po ngayon, we desire even our future having a wife, future having a husband. Sa mga single po dito, kailangan po natin i-plan din, di po ba? Pinaplano din po natin ang mag-asawa, di po ba? We have our standards, di po ba? Ngayon po, yung mga standards natin na yon sa paghahanap ng ating asawa is something pleasant to the eye of the Lord. Ako po bilang isang single, I have 3 things na talagang hinahanap po sa isang babae. Unang-una po, yung may stable siyang trabaho. let it be honest, may stable siyang trabaho. Tapos yung pangalawa po is a woman of God. And ang pangatlo po is understanding. Doon po sa 3 things na yun, if you might agree with me, I believe you will have a prosperous marriage life. Di po ba? Hindi po yung pag nangarap ka, sabi ko, yung mga standards mo, gusto ko sexy, maganda, maputi, gano'n, lahat. But then again, sabi ko nga po sa inyo, yung mga agendas nyo, even planning for having a wife or a husband, you should have to put God on it. Di po ba? May mga tao na talagang, alam niyo po ba yung story ni Dina? Dina, the sister of Joseph, the son of Jacob. Di po ba si Dina, as they described in the Bible, she was so very beautiful. That is why nung pumunta po ang anak ni Haring Hamor na si Shechem, nakita niya si Dina, nasabi niya, this is the wife that I want to be with. Sabi niya gano'n. Di ba, one thing in our life sa mga may asawa po, may sparks po tayong tinatawag. Di po ba? Kapag nakita niyo na po yung future niyo, yung asawa niyo po ngayon, balikan niyo po yung mga pangyayari na time na buwan, ay, ito na yata yun. Yun po yung naramdaman ni Shechem, na anak ni Haring Hamor kay Dina. Kaya po, nagkaroon po siya ng desire dun sa babae na to, na maging asawa niya. But you know mga kapatid, yung gusto niya, yung pagnanasa niya kay Dina nung time na yon na maging asawa, is kinuha niya in something that the family of Dina na magalit. Ano po ba yung ginawa niya? Na-rape niya si Dina. But then, nung nirape niya si Dina, meron pa rin discussions and agreements between these 2 families of Jacob and family of Hamor, na nag-usap sila. Nag-meeting silang gano'n. Sabi, Father, sabi niya kay Hamor, I want to marry Dina, sabi niya gano'n. Sige, sabi niya gano'n. Tapos nakipagkasundo na sila. But then, there's a party happened that night that nagkaroon ng opportunity si Shechem na lapitan si Dina. Ayun, nangyari na nga, hindi nangyari. Ang hindi magandang nangyari. So, madaling salita, wala na silang nagawa kung hindi dapat pagkaisahin ang dalaga at ang binata. Ayun, nagkaroon sila ng agreement. Sabi ni Levi at ni Simeon, kapatid ni Dina, sabi nila gano'n, Father, sabi niya, hindi po pwede. Sabi niya gano'n, that hindi po sila circumcised, sabi nung gano'n ni Levi at Simeon, sabi. So they have an agreement, sabi ni Jacob, let it be, sabi niya gano'n na mag-circumcise muna kayo ng mga lahi nyo para ipapakasal si Dina. So nag-agreed naman sila noon. Tapos nung 3 days after silang na-circumcise, sina Levi at Simeon and the rest of their brothers, lumusob sila sa kaharian ni Haring Hamor. Pinatay nila yung mga lipi ni Haring Hamor. To make it short mga kapatid, sabi ko po sa inyo, kapag nagkaroon po tayo ng plano, we have to put God in the center of our plans. Tingnan niyo po ang nangyari kay Shechem. Ninasa niyang maging asawa si Dina. Ano ginawa niya? Nirape niya para maging asawa niya. But then, hindi niya nakuha kasi nagalit yung mga kapatid ni Dina, sina Levi at Simeon kasi feeling nila, ginawa siyang prostitute ni Shechem.
Kaya alam niyo mga kapatid, lahat ng mga ginagawa natin sa mga agendas natin sa buhay, even in our personal future, meron po tayong aanihin. We will reap all the things na hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Like what I have example before, yung po mga mag-asawa na talagang nagpatayo sila ng laking mansyon, nagkaroon ng mga sasakyan. But then God will not allow you to continue those things. Ano pong nangyari? Nagkaroon po sila ng, ayun, nahuli sila. Tapos yung mag-Japan po pala, hindi ko nakwento kanina, tumanda na siya, nagkasakit. You know, ang buhay ng tao kapag nagplano tayo, dapat natin i-continue, but always remember, kapatid, we have to let go all the bad things na naiisip natin just to have our agendas. Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid? Hindi po masamang mangarap, na kahit ang itsura natin ay hindi kalugod-lugod sa itsura ng isang magandang babae. I-aim po natin yun. God is, He can do possible things, di po ba? Maging honest ka sa sarili mo. Ligawan mo siya, pakitaan mo siya ng pagiging Kristiyano mo, titingnan ko kung hindi ka niya sasagutin. Hindi mo na siya kailangan i-harass, hindi mo siya kailangan, Kaya nga mga kapatid, ang mga agendas natin sa buhay, we have to let go yung mga bagay na talagang hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Dahil alam ko mga kapatid, in the future, itong mga agendas na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesus ay magkakaroon ng hangganan. Ang sarap ng feeling, di po ba, pag tayo, ngayon, sino na po ba yung nakapagpagawa ng bahay sa inyo sa Pilipinas? Sino na po ba yung nakapundar ng kotse, nakapag-aral ng kapatid? Di po ba napakasarap? Right? Nung pumunta tayo sa Saudi Arabia, yung agenda natin sa buhay. Na magkaroon tayo ng magandang bahay, makapag-aral yung mga kapatid natin. Sa sarili nating sikap. Kahit tinitiis natin yung mga amo natin na hindi natin makasundo, yung mga pasyente na makukulit. But then, ang sarap ng feeling kapag yung pera na dumarating sa'yo is galing sa pinaghirapan mo. Yun po. One thing that we have to let go is our agendas. And always remember that we have to let God direct our paths. Pag nangarap tayo kapatid, let's pray. And God is good to answer your prayers. Sabi nga po sa Romans 8:28, and we knew that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Di mo ba? Napakaliwanag na sinabi na we have to put God in the center of our agendas. So, He is good to answer all your prayers and your agendas in life. Yung pong pangalawa is to let go of our idols. Ano mo ba yung idols? And let God have the center of our hearts. Idols po, ibig sabihin, kapag po sinearch mo yan sa Google, ang lalabas is something that you are desiring of or something that you are admiring of. Sabi po, anything that we hold in higher regard than God becomes an idol to us. And by putting our focus, our energies, our devotion into this worthless idols, we are forsake for the mercy of God and lose the hope that is available all through His steadfast love. Sino po ba yun dito yung may idol kay Justin Bieber? Ano pa panahon na ni Sharon Cuneta, mga Sharonians, mga Bilmanians. Ayun po, wala pong masama kung titingnan po natin to have an idols, right? Kasi for somehow in our lives, they are, kung ano na ang tawag doon, na persuade tayo sa mga fashions nila, sa mga gawain nila, sa mga nila. There's nothing wrong. But you know what makes wrong to have an idols, mga kapatid? Is yung normal life natin is already affected. Kasi may napanood ako doon sa Jessica Soho talaga nung dumating yata yung One Direction, hindi ko alam kung sa Singapore or in Manila. Alam mo kapatid, itong grupo na tao na to,
Talagang yung mga allowance nila, talagang sinisave pa nila, talagang just to have the ticket that worth 30,000. Imagine, just to enter a concert, having a ticket of 30,000 and you sacrifice all your foods, yung para sa ano mo. Alam mo yun mga kapatid, sabi nga dito, in higher regard that anything that hold in higher regard. Yung parang yung normal life mo as a tao, as a Christian, naapekto na. Yung talagang yung in-interview pa ni Jessica no, sabi niya buong araw hindi ako kumain. Imagine for One Direction hindi ka kakain. Nag-fasting siya just to have the ticket worth 30,000. Di ba? One more definition of idols in other beliefs and religions that we have to say. Ang mga idols po ay yung mga man-made na mga rebulto na tinatawag. Ako po personally, I was a Catholic before and serving in our church for 10 years as a sacristan, commentator. At the same time, naging po akong katekista. But then yung nakakatawa nung time na yun, talagang pag may mga feast, talagang may payo na kami, nagaya na kami. But napagtanto ko na may power ba tong mga to? Sabi ko. Tapos then one time, nung nauwi kami may sinama ako ng mga college mate, pumunta kami sa Bulacan. Yung sa Taclara, ang sarap palang bumisita doon talagang sino mo taga Bulacan maybe I don't want to offend mga kapatid na taga Bulacan, talagang nagsasayawan sila. Alam mo yung mga nagsasayaw most likely alam natin yung mga nagkakape and di magka-baby ganon. Yung parang alam mo yung mga pag may problema tayo sa buhay, madali tayo ma-persuade sa mga paniniwala na sa ganito ka pumunta, makukuha mo yung gusto mo. 'Di ba? Dito ka mag-pray, mapapasa ka. Alam mo nung college ako noon, sabi ng mga engineers kanino sila nagpi-pray? Sabi nila, kay St. Patrick, sabi nila. Alam mo yung mga teachers kanino sila magpi-pray para makapasa ng board exam? Kay John the Baptist daw. Tapos yung mga manlalakbay, yung mga gustong mag-abroad, kanino sila nagpipray? Kay Saint Christopher. Alam mo mga kapatid, na tatawa lang ako na balikan ng mga ganitong paniniwala kasi I admit that once in my life, talagang isa ako sa mga talagang pumapahid pa doon sa talagang umiiyak pa ako nung time na yun talagang. Alam mo yun, pero I don't see the significance of doing this nowadays. Talagang dahil sinabi ni Lord sa John 4:16, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dito pa lang talagang nag-strike na sa akin yung mga talagang nangyari nung past life ko na sabi ko, bakit ako Tapos nakakatawa pa nung time na yun na pumunta kami sa Manila, yung Peace of the Nazarene sa may Luneta noon, yung may yung tawag doon. Yung hahawakan mo yung mga rebulto doon tapos mag-pray ka. Then, so it was a funny joke talaga na nangyari talaga yung siguro may doon humahalik doon sa pasyon tapos nag-pray sila. Nung time na namin may yung kaklase ko no, hinalikan niya, nag-pray siya. Hala Lord, bakit ang baho? Sabi yung alam mo yun, yung parang instead of yung parang ngayon pala yung isang puon doon na kasi pare-pares lang pero iba-iba yung laki, hinahalikan talaga, kinikiss gano'n. Imagine they are idolizing this man-made wood carved na santo to say all their prayers, to say all their worries. Naniniwala sila na naniniwala sila na may kalutasan, may kagalingan silang marireceive doon sa rebulto na yun. Ang gusto ko lang kapatid, na talagang pag dumadanas tayo sa buhay natin, dumarating yung mga trials natin sa buhay, we have to go directly to the Father. Sabi nga sa John 14:6, diba?
Wala naman sinabi na kapag sabi, ay gusto, kumari may problema ka, kapatid, mag-attend tayo ng service today. Hindi, may problema ako sa asawa ko. Sabi niya gano'n. Gusto ko mag-pray kay St. Ignatius just to heal us, to reconcile our misunderstanding. Alam mo yung mga sinasabi ko to, yung mga minsan sa buhay natin, alam na marami tayong excuses. Marami tayong mga pinaniniwalaan na talagang hindi dapat paniwalaan. Alam niyo po ba mga kapatid, meron din na si Jose Rizal, ginawang Diyos. Yung mga Rizalista. It's sad to hear and to read some articles about these people na talagang they recreate Jesus Christ to the life of Jose Rizal. Imagine. God is only one God who na nabuhay dito sa lupa. Bakit hindi pa natin nagawang paniwalaan? And it was already sinabi yan sa book of John, sa book of Matthew, Luke, Mark. But then again, bakit hindi tayo naniniwala? But then again, may mga kapatid pa rin na naniniwala sa ganito, naniniwala sa ganyan. Yung parang nakakalungkot lang na isipin mga kapatid na may mga kapatid pa rin tayong parang naliligaw pa. Diba? Sa faith nila. Napakadali nilang maniwala na kapag mayroon silang problema, mag-pray sila sa ganito. Pag hindi sila nagkakaanak, mag-pray sila kay Santa Clara. Diba? May mga kapatid na kapag gusto nilang matanggal yung lumbay nila, pupunta sila sa concert ng One Direction, kay Justin Bieber. Yung parang dinidisregard nila si Lord na alam na since the beginning the love that He has given to us, and He already revealed that God, through Him, we find our rest. Di po ba? Oo, minsan siguro sa buhay natin, napakahirap talaga na kapag dumaraan tayo ng mga personal na problema, ang hirap na pag dito ka, talagang you are already bombarded with your problems and you cannot focus on it. One thing that you have to do, kapatid, is to pray and believe to our God. Hindi yung, kapatid, di mo na ako sasama kasi may problema ako sa asawa ko, kapatid, may problema ako sa kapatid ko. And you are calling all the things, all the saints that you know na makakatulong sa iyo. Yun mga kapatid na sabi ko dito, let go of our idols. Di ba? Pag narinig natin, bakit ko i-let go yung mga idols ko? Sila yung somehow, somewhat na nakakapag-direct sa akin being a good person. Di ba? Kapag kunwari, yung artista in-idolize mo, minsan napapersuade ka or nahahawa ka sa mga ano niya, di ba? Nahahawa ka sa mga fashion icons niya, the way ka manamit. Minsan kapag yung mga artista na inuudulo mo, talagang inaano mo kung anong favorite color niya, yun lang ang gusto mong favorite color. Di ba? Kung ano yung gusto niyang kanta, yun lang ang gusto mong kanta. I remember po nung college ako, panahon ni Avril Lavigne, may classmate ako talagang pag wash day namin, talagang hindi mo siya mapicturan. Kasi talagang black na black yung mata niya. Talagang sabi ko, ay, sino tong emo? Kasi nung panahon namin, emo pa yung tawag namin sa mga tao na yun. Ganyan pala, alam mo, doon sa bag niya nakalagay, lahat ng yung mga bilog na, ano tawag doon, yung mga bilog na badge na nilalagay is mukha ni Avril Lavigne. Can't you imagine that, kapatid, kapag hindi normal days, naka-white kami lahat? Ang ganda niyang tignan. Kasi may itsura siya, maputi. Pero pag wash day, hindi namin siya nakakilala. Kasi because of his idol to Avril Lavigne, na-apek yung buhay niya. Tapos pag may problema siya, anong ginagawa niya? Nagkakanta siya ng rap. Nagigitara. May somewhere in San Marcelino area, there's meron pong parang studio doon na talagang nagigitara sila doon. Talagang nakikita ko yung mga ano. But then again, may kaklase ako na talagang na-touch ako, talagang alam mo sa buhay niya, alam mo kung sino yung naging idol niya. Kayo kapatid, tatanungin ko, sinong idol niyo sa buhay? Mayroon ba dito na nagsabi na
ang idol ko is si Lord? We must admit, nung tinanong ko yun, sinong pumasok sa usip mo? Is it yung tao, o yung artista, o yung kapatid, o yung kapitbahay na naging idol nyo? Bakit hindi natin gawing idol si Lord sa buhay natin? Pag tinanong tayo, kapatid, sinong idol mo? It's Jesus Christ. We should have to proud of. Hindi yung pag tinanong ka, sinong idol mo, kapatid? Si Justin Bieber, si Darren Espanto. Meron ba pag tinanong kayo, nung may nagsabi, may narinig na kayo na ang idol nila is the Lord? Di ba nakakalungkot mga kapatid? Nowadays, we have to start, even in ourselves, we have to admit that we have to idolize the only one creator in our life, who is Jesus Christ. Pwede natin siyang i-nickname na JC. Sino idol mo? Si JC. Sino yun? Si Jesus Christ. Diba? Ang sarap na you have to be proud na si Lord ang idol mo sa buhay. Kaysa yung idol mo si ganito, si ganyan. But then again, hindi mo naman nagagawa na yung mga dapat na gawin bilang isang nag-idol. Why not to idolize Jesus Christ and believe on it? Diba? Si Jesus Christ, nung mamuhay siya dito, may nag-idolize ba sa Kanya? Meron ba na nakita nila si Lord nagpagaling? Oh! Idol ko si Lord kasi nakapagpapagaling siya ng may sakit. Diba? Nakaka-guilty lang mga kapatid, even me, even nung binabasa ko to, sabi ko, nung nakita ko tong idol, sabi ko, ang idol ko is si Christian Bautista. Pero, sabi ko, hindi pala siya, sabi ko gano'n, bakit hindi ko naging idol si Jesus Christ since the beginning? Alam natin, pag naging idol natin, ito yung naging standards natin eh. Diba? Why not starting from now, sa mga idols na sa buhay natin, mga pininiwalaan natin, mga nilalapitan natin, we have to start God to be our idol. So kung mayroon man tayo mga problema sa buhay, mga pinagdadaanan tayo, natutuwa tayo, si Lord lang ang ating gino-glorify. Si Lord lang ang ating nilalapitan. Hindi yung kapag nalungkot ka, papanoorin mo ang concert ng ganito. Di po ba? Napakasarap na talagang pag tinanong ka, sasabihin mo ang idol ko is si Jesus. Si Lord Jesus Christ. Sabi ko nga sa 1 John 2:15, do not love the world of the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sometimes in our life, hindi masama mangarap magkaroon ng isang bagay. Lalo na kung ito'y nakakatulong. Di po ba? Nung time na nag-abroad ako, wala po ako cellphone. Talagang nangarap ako magkaroon ng cellphone. Pero alam mo mga kapatid, yung the love of having these things and you are affecting your negative, your normal life, it is not pleasing to the Lord. Hindi ka nagpapadala kasi gusto mo magkaroon ng cellphone. Hindi ka na uma-attend ng gawain kasi nag-extra job ka, nag-overtime ka. Kasi you want to have a cellphone. Alam mo kapatid, ako, ang tagal, magpa 5 years na ako sa Saudi Arabia, I never filed overtime. Praise God. Hindi naman po sa hindi ko naman po kayo dinidiscourage na mag-overtime or to stay more on your offices sa trabaho ninyo. But you know kapatid, nagpunta tayo dito, yung salary na pinilumahal natin from our employer, from that time, we already agreed na masaya na tayo. But then, nag-open sila ng overtime, tapos may gawain ka, hindi mo inatenan, sasabihin mo pa sa pastor mo, sa kapatid mo, pasensya na, nag-overtime ako. Something silly, something alam natin acceptable, but you know, hindi po pala siya acceptable. Because there is one thing that you want in your life na gusto mong kunin. Na ina-idolize mo na isang bagay na magkaroon ka. Kasi yung kapatid mo na may cellphone na iPhone 7 plus, gusto mo din.
So kaya yung overtime tuwing prayer meeting nyo, kinoconsume mo na kasi gusto mo makuha agad yung iPhone 7 na yun. But you know kapatid, God is graceful. Even, hindi siya, sabi nga, the works in the Lord is not in vain. Talagang gagawa siya ng mga bagay na hindi mo sukat akalain. One time talagang yung kaibigan ko talagang in his life talagang he offered his life to Jesus Christ. Hindi siya nagkaroon ng cellphone. Alam mo kasi ang nangyari sa kanya, one time, big time, niregaluhan siya ng birthday niya. Sino nang regalo sa kanya? Yung pastor niya. Kasi alam mo, tuwing nawawala yung pastor niya, siya yung nag-lead ng ministry, ng church. Talagang nakikita nila ito is talagang may position siya. Talagang kapag end of the month, alam natin kapag mga accounting jobs, they have to be very busy because of the closing something. But itong kapatid na ito, talagang in-offer na yung time niya na sa gawain nila, yung group cell nila, pinangangalagaan niya. Ayaw niya mag-absent kasi gusto niya, focus siya. Ayaw niya mag-absent kay Lord. Sabi niya, yung pangarap kong magkaroon ng laptop, ipoprovide yan ni Lord. Yung pangarap kong magkaroon ng iPhone, ipoprovide yan ni Lord. Hindi siya naiingit mga kapatid pag nag-group cell sila, talagang nag-iintayan, talagang busy sila yung mga kapatid na hindi siya nagpasilaw. Ayun ang gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid. Ang pagkakaroon ng idolatry sa buhay natin. Kapag naapektuhan na yung mga normal lives natin, especially our works in our Lord, hindi na po siya maganda. We have to let it go. We have to let go all these things, all these desires sa buhay natin. And God be the center of our hearts. Kapag nangarap ka na, sabi mo, gusto ko magkaroon ng iPhone 7, attend lang ako ng attend ng gawain. Malay mo, di ba? God is good kapag sa trabaho mo, hinusayan mo, in time mapopromote ka. Di ba? In time, tataas ang sahod mo. Hindi mo na kailangan pa na talagang bumahanap pa ng mga ibang extra part-time. Talagang yung nakakalungkot kapag yung mga kapatid nang dahil sa mga ganong rason na akala nila is acceptable. Hindi po pala. Yun po. The last thing, mahaba lang yata. Yung the last thing that we have to let go and let God is to let go of our old selves. And let God have our new selves. Yung parang, anong ile-let go ko sa old selves ko? Kapag po ba pag sinabi natin old selves, nangangahulugan po ba na pag matandaan na lang tayo, doon natin ile-let go ang mga old selves natin? Hindi po. Sabi po sa 1 Corinthians 6:9-11, do you know that wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor female prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Alam niyo po ba yung old self na tinutukoy dito is yung mga gawain natin na hindi maganda. One thing in our life before we accept God, we are sinners, right? And even now, we are sinners. But then again, God is grace to forgive our sins. Diba? Sino po bang may nakakilala sa pinakamahirap na president ever reigned in the world? Siya po ay matatagpuan sa bansang Uruguay. At ang pangalan po niya ay si Jose Mujica.
Ang buhay po nung kung nakita ko ito na talagang ang buhay niya ay binago niya. Tinanggal niya ang mga buhay. Telling to you that Jose Mujica is the president of Uruguay reigned 2010 to 2015 and recognized as the poorest president reigning all over the world. Why? Because po yung 90% na kanyang sahod is sinishare niya sa mga mahihirap. In example ko po siya kasi, before he got this position, before siya naging president, isa po siyang guerrilla. Isa po siyang galit sa mga, isa po siyang kumbaga, parang ganon, yung rebelde siya. Even he was been entitled din siyang Robin Hood sa panahon niya. Kasi nagnanakaw siya, binibigay niya sa mga mahihirap. But then again, one thing in his life, na-realize niya that even he was doing it for good, hindi po pala maganda at hindi nakakalugod, hindi nakaka-bless sa buhay niya. Kaya nung naging presidente siya ng Uruguay, from the start of his reign, he promised to himself na ang mga blessings na nagagaling kay Lord is isi-share niya sa kanyang mga kabayan, kanyang nasasakupan. Sa buhay natin mga kapatid, yung old self po ba natin na nandun pa yung mga chains na dapat i-broken, yung mga strongholds, nandito pa po ba? Nandyan pa po ba? Yung mga sins na meron tayo, na nakaka-hindrance to come to the Lord. Kasi somehow, and I believe somewhat, itong mga strongholds natin is the hindrances to come to the Lord. Diba? Parang, ay, nakahiya ako kasi ako mamamatay tao eh. Ay, nahihiya ako kasi ako sa drug addict. But it's very clear in this verse na sinabi niya na you were washed and justified. Alam mo yun? We have to let go our old selves in order for us to start up. Hindi yung pag na-reach ko na yung, saka na, pag 45 years old na ako, doon na ako magbabago. Tsaka na kapag nagkaroon na ako ng apo, doon na ako magbabago. Doon ko na i-let go yung old selves ko before. Old selves doesn't mean na sarili mo lang. Even the things that you are practicing before. Like for example, kung naninigarilyo ka, old selves yan na may tuturin. Old selves, some things that is not favorable in the eyes of the Lord. Kung dati kang manginginom, di ba? Kung dati kang nangangalunya, yung mga ganun, you have to let go. Sabi nga sa isang baso, paano mo papupunuan ang isang baso kung punong-puno na? Just like the blessings coming from the Lord, you have to share it out in order to receive another blessings. Di po ba? Yung old selves na tinatawag din po for somehow, may mga old selves tayo before. Kung before, mabait ka naman, bakit mo naman papalitan, di ba? Kung dati, nag-charitable works ka, bakit mo papalitan? Bakit mo babaguhin? Bakit mo i-let go? Ang tinutukoy dito mga kapatid, yung old selves, that is something that you are not praising the Lord, that you are not glorifying the Lord. Yun ang mga dapat natin i-let go sa buhay natin. And God, be our new selves. Even sa panahon sa life ng ni Zacchaeus na isang tax collector. Alam natin nung panahon na yon na one of the thing na talagang kinamumuhian nila nung panahon ni Jesus Christ ng Roman empires is yung mga tax collector. Isn't it? Yung mga talagang sila yung mga makasalanan. But you know one thing in his life, si Zacchaeus, nung pumunta si Jesus Christ sa Capernaum, nakita niya, naniniwala siya na si Jesus Christ is his Savior. Alam natin ang story ni Zacchaeus, di po ba? Umakyat siya sa puno ng sycamore tree just to see Jesus Christ. Alam natin nung panahon na yun makasalanan ng mga tax collector.
But you know, God is good to see Zacchaeus. Ang daming tao doon, pero si Zacchaeus ang nakita niya. At pinababa niya. Sinabi niya, Zacchaeus, sabi niya gano'n. Bumaba ka dito, sabi niya gano'n. Tapos sa buhay ni Zacchaeus, talagang he admit na, Lord, sabi niya, sino po ba ako para tawagan ninyo? Sabi niya gano'n. But you know, believe that God is too gracious to forgive Zacchaeus. And you know, Zacchaeus, ano ginawa niya? Ano sinabi niya kay Lord? Sabi niya gano'n. Ibinigay niya, binalik niya ng 4 na beses yung mga nakuha niya sa mga nagulangan niya before. Tapos ibinigay din niya yung kalahati ng kanyang kayamanan. Isinorender niya. Alam niyo yun, kapag lalapit ka kay Lord, you have to surrender all the things na pinangahawakan mo na nakapagsagabal para kilalanin mong buong-buo ang Panginoong Jesucristo, di ba? Even the story of the centurion. Familiar po ba kayo sa story ng the centurion? Yung pong centurion na yon, in his life, talagang sa buhay niya, sinabi niya, ini-admit, sabi niya, ako yung nag-reign, sabi niya, kung may uutusan ako, susunod sila. Kung meron akong gusto, susundan ng mga kawal ko. But then again, mga kapatid, itong centurion na to, lumapit kay Lord. And he surrendered his faith to Him. And he says, the Lord, sabi niya gano'n, sa salita mo lang, Diyos, gagaling ang slaves ko. Alam nyo, yung faith na meron ang centurion, it touched my heart kasi, alam mo, nung panahon na yon, yung centurion na yon, pwede niyang tawagin ang pinakamagaling na Roman doctor nung time na yun just to heal his slave. Diba? Nung panahon na yun, siguro may mga magagaling na manggagamot sa panahon nila. But then this centurion chose to come to Jesus Christ and humble himself and declare that God is the only God that who can heal his slave. Ganun dapat tayo sa buhay, mga kapatid. Even anong mga na nagkaroon achievements natin sa buhay, we should have to humble ourselves. May mga nakakakilala ko talagang they are very professional, but then again, wala silang puso. Wala silang humility sa buhay nila. They don't want to let go the old selves that they have, believing themselves na hindi ito old self sa buhay nila. Naging doktor sila, nakalimutan din nilang kumain magkamay. What I mean, not literally eating by their hands, I mean is, they forget yung mga kapatid na hindi kumakain. Talagang, nung umuwi ako ng Pampanga talaga, nakita ko talagang, malalaman mo naman talaga na very professional. Kasi sa Pilipinas, sa atin, makikilala mo, hindi sila nagpapalit ng uniform, no? Talagang they are proud of wearing these uniforms that they have, going to Jollibee, to McDonald's, buying foods, buying things, you know. Nabigla lang ako talagang, I was in the parking waiting for a jeep to drop. Talagang may dala siyang, ang dami, siguro 3 plastic of Jollibee. Pa isang bata na lumapit sa kanya, talagang makikita mo naman yung bata, talagang ma-humble ka sa sarili mo, ay ma-hurt ka. Talagang inano niya, hindi naman niya hinawakan, in-approach niya. I was so far to, nasa kabilang kalsada ako, to hear what they are saying. But because of their actions, magigets mo kung ano yung nangyayari. Nag-starve yung bata siguro, in-approach niya yung doctor. Talagang, alam mo, tumabi siya, talagang gumanon siya, tapos yung guard, alam mo ginawa ng guard, talagang tinaboy pa yung bata. Alam mo yun, yung, sa sarili natin, akala natin kapag gano'n na tayo, yung mga ganong sa buhay natin, nakakalimutan natin kung paano maging isang Kristiyano. Nakakalimutan natin kung paano ang tinuro ng Diyos sa atin. Diba? Baka tanongin nyo, ikaw anong ginawa mo? I'm sorry to say, kapatid, nung time na yun talagang the jeep was already alive and I was so painful to see this scenario, talagang nakakalungkot. Doctors yun kasi nakita ko
may logo siya ng one of the famous hospital sa Pampanga. But then again, he didn't even spare one piece of bread. Ang ibig ko po sabihin, kapatid, we have to let go of this old self sa buhay natin. Hindi yung may nakakakita lang, tutulong tayo. Yung mga old selves na talagang pinangahawakan natin. Diba? Imagine mo yung centurion na yon, nung time na yon, binaba niya yung sarili niya. At alam niya at alam ng mga tao nung time na yun, na hindi nakikipag-usap ang mga Jews sa mga Romans. Kasi ang makapag-usap sa panahon na yun sa mga Jews bilang isang Roman ay nakakahiya. But then again, mga kapatid, yung faith na meron ang centurion na ito, dinalapit niya ang sarili niya kay Lord, is showing that he let go his old selves. He let go his authority. Because he knows the God, pag pumasok siya sa buhay niya, mga salita niya lang, sinabi niya, only your words, sabi niya, gagaling yung slaves ko. Ganito po sana tayo sa buhay natin, mga kapatid. Minsan yung mga old selves natin na talagang akala natin na normal lang, akala natin na tama lang, hindi pala. Kasi kapag tumitingin tayo front view, makikita natin yun eh, may mataas, may mababa, may nakakaangat. Pero alam mo, pag si Lord tumingin, He's looking us in a top view. Wherein even the highest person or the highest achievements that you have, pantay-pantay lang po tayo. Walang doktor, walang nurse, walang mahirap sa paningin ng Lord. Alam mo po ba, mas nakakahanga po yung kapatid na talagang nung nanonood po ako ng TFC, may in-award doon, kung may mga TFC kayo, talagang may isang babae doon na talagang even hindi siya ganun kayaman, but he let go his old selves being a good Samaritan. He let go his old self being a mother of a child who don't have a family. Sa buhay po natin, yung mga blessings na dumaraan sa atin, we can let it go. We can share. Di po ba? Ganyan po na i-share po ngayong gabi na to yung mga dapat natin i-let go sa buhay natin. Tapos when we become Christian, we must let go of ourselves, the lives that we were led by the agenda and idols of the world, and let God take over. On Ephesians 4:21 verse 24, surely you heard of Him and were taught in Him accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitudes of your mind, and to put the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Now, mga kapatid, it's a very challenging for us Christians, for us to execute this new selves that Christ is living in us. Maybe sa Saudi Arabia, pwede natin malinlang yung mga kapatid. But you know what is very crucial part being a Christian is pag bumalik tayo ng Pilipinas. As we all know, Philippines is the big battleground for our Christians. Doon natin makikita kung ma-let go ba natin yung mga dapat natin i-let go, yung mga agendas natin na dapat natin i-let go, yung mga idols natin dapat i-let go, and most importantly, yung old selves natin na dapat natin i-let go. Baka pag umuwi ka ng Pilipinas, pagdating mo doon, sabi, sa Tagay lang. Isa lang naman eh. Alam niyo po ba yun? Bilang Christian is very challenging ngayon sa atin that we already accept God and be, to lead Christ in us. Knowing we have put our old selves away, we must have the same attitude as Paul.
isinample po dito si Paul na talagang alam po natin of all the characters in the Bible, Paul is one of the very good example that talagang inilet go niya yung old self niya. Just to repeat kung sino si Paul sa buhay ng panahon ni Jesus Christ, he was the executor sa mga tagasunod ng Diyos sa Jerusalem. Even, he has the authority of the Jews. Nabigyan siya ng kapangyarihan para pumunta ng Damascus para kunin ang mga babae at lalaki at papatay ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. But dahil pinili si Paul ni Lord, on his way going to Damascus together with the friends that he has, merong kumislap on his way na galing sa langit. Nag-spark siya. Alam mo yung sinabi niya, Paul, sabi niya gano'n, why you are persecuting me? And sabi ni Paul, naniwala siya na si Lord ang kumakausap sa kanya. Alam mo yun, sa buhay natin, even we are the worst person in our generation, darating at darating na may calling tayo sa buhay. Darating at darating that we will encounter God. Darating at darating na talagang kung saan ka dinirect ng Lord, pupunta ka. Alam mo, ginawa pa ni Lord kay Paul is binulag siya. Diba? In 3 days, hindi siya nakakain at hindi siya umiinom. But then again, God is good kasi pinili niya si Paul bilang isang kanyang alagad. Sabi nga niya sa Philippians 3:13-14, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Alam mo nung way back nung ginagampanan ni Paul yung mission niya pumunta ng Damascus, na binulag siya ni Jesus Christ. And then again, God is good to the life of Paul. Binigyan siya ng chance. Alam mo, alam niyo mga kapatid, kinausap niya sa pamamagitan ng pangitain si Ananias, yung taong taga Damascus. Sabi niya, kinausap niya si Ananias, sabi niya, puntahan mo ang kapatid na ito, punta ka sa bahay ni Jude, sabi niya. At hanapin mo ang taong taga Tarso na si Saul. Sabi niya gano'n, and you have to lay your hands to him, sabi niya gano'n. Para magkaroon siya magbalik ang kanyang paningin. But then again, alam mo, sabi ni Ananias, opo, kilala ko po itong tao to. Sabi niya, ito po yung nagpa-persecute ng mga tagasunod mo, sabi niya gano'n. Alam mo kapatid, sa buhay natin, akala natin pag dumating tayo sa yugto ng buhay natin, nagkakasala tayo. Hindi na tayo pinapatawad ni Lord. Look the life of Paul. Even he was considered as the worst Bible character dahil mapatay siya. But the calling of the Lord through his life, pinili pa rin siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, gagamitin ko siya para ma-spread ang salita ko sa mga Gentiles, sabi ng Lord sa atin. Ginamit siya. Diba? At ang challenging part kay Paul nung time na yon, after he received God's grace, nung pumunta siya ng Jerusalem, nagtaka yung mga tao sa kanya kasi he already accompanied Jesus' disciples. Nagtaka sila, sabi itong mamamatay tao na to ngayon, tagasunod na siya ni Lord. Gusto ko lang iparating sa mga kapatid, sa inyong mga kapatid na even sometimes in our lives, nadadapa tayo, hindi iyon ang dahilan upang maging excuse natin just to continue yung buhay na pinramis sa atin ng Lord. Kapag tinawag niya tayo na mag-preach, tinawag niya tayong yung calling natin sa mga ministries natin, wag natin idadahilan yung mga old selves natin na, I was rejected before, that's why I don't want to join. Hindi, I have a fear of crowd, kaya ayoko mag-talk.
Parang sa buhay ni Moses, di ba? Ang dami niyang mga excuses. We have to let go of ourselves, mga kapatid. Tapos po yung kung last na verse, sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 11, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, things have become a new one. Ayun, huwag na nating antayin, kapatid, yung mga standards, yung mga sinets nating age just to accept Christ to become a new one. Ngayon na natin yun umpisahan, mga kapatid. To let go of all the things so we can be a new creation as God has promised. Oh. Ayan po, conclusion na po tayo. Conclusion po natin is, to let go and let God means to give back to God that which is already His. Ito yung buhay natin. Di po ba? Ito yung unang binigay niya sa atin, His breath of life. So, we have to give it back to Him. When we let go and we let God, we adopt His agenda for our own. We make Him the center of our heart, and we devote ourselves to doing His will, and in doing so, we will reap the benefit of His love and His blessings and His promise of eternal life through our belief in His Son. Yun po, mga kapatid. I hope tonight, yung mga natakal kanina, yung mga agendas, yung mga idols, yung old self natin, we have to let go and let be God be with us. Over and over, the scriptures make it clear that the ultimate offering God desires from us is to give our lives over in complement, dependent on His ways. So for us, it remains to let go and let God. Amen po, mga kapatid. Maraming salamat po, at sana yung pong mga natagal po natin, as it make us to remind us that we have to put God in the center of all our decisions, and we have to let go all the bad things na alam natin sa buhay natin, mga strongholds na alam na natin na until now is pinangahawakan pa natin, and let God direct our ways so He can use us. Amen. Tayo po manalangin. Yes, God, the Father, Panginoon, maraming salamat po for the victory.